Wala na, mag-move forward na po tayo. Ito na Okay. talaga. Mm-mm. Ang dalawang beses si remake, may tatlong versions, iba-iba ang kwento. Pero Ano? nandun pa rin ang heart. Yan, Impostora! yan, yan. Oo, 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 oo. Yes, so it Sige, started as a comics, then movie oo. po, di ba? Okay. Simulan natin sa comics yan. Sa comics yan, yan yung first novel ko na sa isang sulok ng mga pangarap na galing siya sa panaginip ko. Basta sa panaginip ko, merong isang babaeng nakakulong sa basement at pinipilit niyang lumabas. Sabi niya, pakawalan mo ako, pakawalan mo ako. Tapos yung lalaki sa labas, asawa niya. Hindi siya pinapakawalan. So, nung nagising ako, sabi ko, ay, kwento nun. So doon ko lang ako nakagawa ng kwento na ang kwento tungkol sa isang babaeng pangit, pinaganda para i-replace sa isang makasalanang babae, sa housewife. At nung nakita siya ng husband, ikinulong siya dahil tumatakas siya eh. So yung husband akala ito talaga yung wife niya pero ito yung dating pangit. Yon. Mm-mm. So, yun ang kwento ng ng sa isang sulok ng mga pangarap na naging pelikula starring Alice Dixon. Yun, tumagal din sa comics yun. 7 years sa comics yun. Na twice a week lumalabas. Um, it became number one for 6 years. Walang makatalo sa kanya sa comics. Dati, ang comics noon, kunyari yung Filipino Comics and Ali One, ang ano niya, ang circulation niya 75,000 per labas. Twice a week ang labas nun eh. So 75,000 kalakasan nun ng comics nung 80s. Pero yung sa isang sulok ng mga pangarap, nagsimula siya sa bagong bukas na comics, yung True Horoscope Comics, nagsimula sa 5,000 ang circulation. Tapos because of the novel na pataas ng pataas ng pataas, umabot siya ng 300,000 ang circulation per issue. Yun. So, Wow. yes, ganun siya sa kalakas sa comics na yung mga bata doon sa movie ni Alice Dixon, naging dalaga dahil ang haba niya. Yun. So, yung anyway, ang unang bumibili noon, ang lakas din kasi sa comics noon eh. Ang unang tumawag sa akin ay si Charo Santos. Movie ang Oh! pinag-uusapan natin na, Yes, the movie ang movie. pinag-uusapan natin. Ang unang tumawag sa akin ay si Charo Santos. Gusto niyang gawin yon for Vilma Santos. Mhm, mhm. Tapos magbabayaran na kami 25,000. Sabi ko, 'di ba nasabi ko sa iyo na sobrang hirap namin. Ang bibilin yung nobela ko 25,000. Sabi ko, "Oh my God. Ang laki-laki dato ano to ha, mga 1990." Yun. Kasi lumabas yung nobela 1988 eh. 1990 kalakasan ng nobela. So yung 25,000 ang laki-laki. Ngayon pa naman, malaki pa rin naman yung 25, di ba? Um, nung araw na pupunta ako sa ABS para kunin ang cheque ko, may kudeta. Oh no! Puso ang kudeta nung 18 Oo. natin, 90, ganyan, di ba? May kudeta. Tapos, after ng kudeta, wala na akong narinig kina Charo Santos. Hindi na nila binili. Ah, Ngayon, okay. ang sumunod na nagka-interest ay ang Packwood. Ewan ko kung alam mo yung Packwood na Hindi na ano. po. Oo, pag-aari yun ng isang Amerikano, ang hawak nilang artista ay si Donita Rose. Hmm. Yeah, yun pa lang ang una nilang contract star. Um, Gusto nilang bilhin sa isang sulok ng mga pangarap na ang magbibida ay si Donita Rose. So, nung panahon na yun, sabi ko, "Ang bata naman ni Donita Rose." Pero okay lang, bibilhin naman eh. Nagbigay sila ng earnest money na 15,000 o 10,000 yata para lang wag ko ipagbili. Pero hindi rin natuloy. So sabi ko, at least kumita ako ng 10,000 or 15,000, di ba? Ngayon, nung nandun na ako sa Viva, Diba? ang Viva kasi lagi siyang may survey. Dahil lagi silang bumibili ng comics na ginagawang pelikula. Nakita nila dun sa survey na laging number one yung nobela ko. Hmm. So, pinili nila yon. Tapos, pinasulat sa akin yung screenplay. Tapos, ang naging bida nga is si Alice Dixon. Diba? Tapos,
ayun, nag-hit naman siya. Tapos nung nandun ako sa GMA, nagtatanong sila ng concept for Sunshine, Sunshine ba muna or ano? Isa. Sunshine ba muna or Iza? I cannot remember. Basta una sa isa lang muna 'yon. Tapos ni-recommend ko 'yan, tapos nagustuhan naman nila na kasi yun na nga yung sa isang sulok. Tapos sabi ko sige para pang TV talaga, Impostora ang title kasi ang haba ng title na sa isang sulok ng mga pangarap eh. So binili nila, pinagawa na. Tapos all of a sudden, pwede ba nating isama pwede ba natin gawing dalawa ang ano sa Impostora? Si Sunshine at saka si Iza. Ano ba nauna? Impostora or Sangre? Sangre muna. Oh, baka dahil sa Sangre, gusto nilang pagsamahin yung dalawa. So, ginawa yung ano. So, ginawa lang namin nung una, magkakabit sila, di ba? Kambal sila. Yes, Oo. conjoined. Conjoined sila, tapos pinaghiwalay, tapos kinopya naghirap ng isa, kinopya ng isa yung mukha ng isa. Ang natatandaan kong nanay nila nung conjoined twin pa sila ay si Jelly de Belen, tama ba? Yes, Oo, oo. Yun, tapos yun, ang nanay ni Sunshine ay ang kontrabida si Sunshine eh, 'di ba siya si Rosette? Named Yes, na naging Oo. Vanessa. Oo. Oo. Tapos ang nanay niya ay si Jean Jean Garcia. Garcia. Yun, so yun ang unang version ng Impostora na malakas din. Ang director ay si Mario de los Reyes. Yes. 'Di ba? Ganun din. Ano pa ba naaalala ko dun sa original na Impostora? So far, yun lang ang naaalala ko about it. Mhm. Kung So, paano siya kaya lang naiba din yung title talaga is to fit the TV scope na kasi nga ang movie nung title tsaka ang luma na I mean nung time na yun talaga Yeah, yung mga yeah. usong title, di ba? Hindi, not only that. Nung pinagawa sa akin yung nobela sa comics, tatlo ang title ko. Ganun kasi ko minsan eh, papapiliin mo ng title yung mga editor sa comics. So, meron akong Mm. tatlong title. Sa isang sulok ng mga pangarap, yung isa turuan mo akong mangarap, tapos yung isa is impostora. Oo, Ah. ang pinili nila yung sa isang sulok ng mga pangarap eh. Mm. Ang lagi nasa isip ko, ang ganda kung ang title nun sa comics pa lang ay Impostora, tapos yung movie Impostora rin ang title. Yun, kaya nung inano na siya sa TV, sabi ko dito gawin na nating Impostora ang title. Mhm. Yun. So, yun, naging Impostora na siya. Bakit Sir RJ, ang question ko actually, bakit iba na yung names na ginamit niyo for Impostora? Hindi ko na masagot yan. Dahil siguro naging dalawa, I don't know. Nag-iba na rin yung kumbaga germ nung kwento na Oo, ano. oo, oo. Baka yun. Mhm. Baka yun ang dahilan. Pero alam niyo, yun nga, nung ni-remake na siya as Nympha and Rosette doon sa panghapon, nakakatuwa na kapag pala talaga pinanood mo sila ng pare-pareho, kunyari nanood ka na sa isang sulok, and then after browse mo yung Impostora na 2007, tapos itong 2017, nandun yung elements talaga na like Yeah. kunyari, merong isang character na siya yung nakakaalam ng sikreto na either may gusto Mm, siya dun sa lalaki or siya yung mm, hadlang. So parang ang na-analyze ko dyan, ito si Monique Wilson na naging Chanda Romero na naging Asunta de Rossi, ganon. Tapos meron yung sinunog yung mukha, di ba kaya mukha, siya oo, oo. nagtago? Na Oo, si oo. Teresa Loizaga na naging si Ana La Rosea na naging si Vanessa Del Moral. Oo, So oo. parang ang galing-galing na talagang kinip nyo yung mga elements sa ganun pero talagang binagong bihis. Oo. I had to keep yung mga poste, ang tawag namin doon poste. Kasi doon pa lang sa comics, nagsimulang tumaas yung sa comics nung inginudgud niya yung babae sa barbecuehan. Kasi ano yun eh, hindi lumalaban yung pangit na babae, tapos inaapi-api lang siya. Pero one time nung napuno na siya, talagang sinabunutan niya at nginudgud niya sa ano, doon nagsimulang tumaas yung rating nung ano, nung Ah, comics novel. So, comics. parang alam mo naman kung ano yung mga magki-click sa audience eh. Tsaka, Mhm. kunyari, kung ano yung nabasa nila sa comics, yun ang hinihintay din nila sa pelikula na makita.
na Oo. na iaarte na ng artista. Yun. Mhm. Kaya I had to keep it. Yun. Sir RJ, sa 2007 version, ang daming iconic na eksena ni Jean at ni Sunshine. Ang ganda-ganda ng tandem Oo. nila. Na hanggang ngayon, nagva-viral yan sa TikTok ha, at nire-repost. Pero paano niya Oo. ginagawa yung mga ganon? Na yung ang campy lang, pero ang funny, tas ang cute. Um, alam mo, ang isang factor kapag kapag nagsusulat kami sa TV kasi advance ang script namin eh. Advance ng at least 4 weeks. Pero pag napanood na namin siya, nai-inspire kami sa artista. Kapag magaling yung artista, sasabihin din sa ito ni Suzette, ang dami mong maiisip na linya kasi ay ganito siya mag-deliver. Kapag isusulat mo na yan, nagsasalita na yung character, tapos sa utak mo inaarte na siya nung actor. Oo. Nai-inspire ka na pagandahin lalo ang mga dialogues nila kasi alam mong kayang gawin nung artista. Yun. Ang Mhm. laking factor pag napapanood na namin yung mga actors, natutulungan na parang, ay, ganun pala siya kumilos. Ay, ganun pala siya magsalita. Ay, ganun pala siya tumawa. Ay, ganun pala na kapag seryoso ang linya, ang bandang dulo gagawin niya medyo funny. Okay, itutuloy-tuloy ko yan sa mga iba pang mga Mhm. malaking tulong. Nakakatuwa din kasi yung characterization kay Betty, no, kay Jean Garcia. Yung may alaga siyang ahas. Di ba? Tapos yung pinapakain niya lang na, oh, kailangan natin kumita ng pera dahil kailangan Eto ba yung makahut-hut. Eto ba yung may sidekick na siya si Joan Quinta? Yes! Oo, na Oo. na na basta ano tatanga-tanga yung character ng Oo. Elvira, 'di ba? Yung parang pupunta silang casino naka-wheelchair siya, yung mga ganun Oo. tipo. Basta natatandaan ko yung tandem nilang dalawa dahil Yes. aliwan tao sa kanila. Mhm. Ang favorite kong tandem nila, yung kinidnap nila si si Sarah, si Sunshine, tapos yung nilibing, tapos yung parang tanga-tangahan si Sarah, di ba, na bakit niyo po ako dito sa sementeryo nila? Tapos pinipiloso po nila na ang cute-cute ng banter. Meron pa yung nasa isip ko La Vendetta. Yung Immortal ay yung Impostor na yan, meron pa yan sa YouTube or sa ano? Meron din. Okay, Yes, okay. both versions. Okay, okay, okay. Sige, sige. Silipin ko nga yan. Oo. Ako rin kaya rin siguro hindi ako nagki-keep ng scripts ko. Ako yung tipo ng when I'm writing, pag naisulat ko tong script na to, wala na yan sa isip ko. Ah. Because I have to move on. Lalo pa ni mga panahon na yon na kuminsan I have 3 shows. Bukod doon sa 3 shows na ginagawa ko, meron ka pang susunod na mga shows na iniisip. So Yeah. after one script, tabi na yan. Nakakalimutan ko na siya. Maski rin pag pinanood ko siya, pagkatas ko siyang panoorin, I have to move on to the next. Kaya Mhm. hindi ako nakakapagbabad sa mga trabaho ko rin. In a way, sad. Hindi na kayo nag-uulit. Buti na lang available na sa YouTube ang Oo, mga oo. ano. Pero kunyari, pinanood ko yung pilot ng La Vendetta sa GMA app. Siyempre, nung pinapanood ko, sabi ko, bagal naman tong show na to. Kasi ngayon, kasi ang bilis na, di ba, ng Ah. pacing. So, Yes. bagal naman tong show na to. Pero nung time na Yun. yun, mabilis na yun. Di ba kung Oo, ikukumpara sa oo, kunyari, Sheila oo, Quintana or ano. oo. Pero alam mo, Sir RJ, ikaw ang nagpauso niyan dito sa Pilipinas, yung mabilis ang pacing. Kasi I remember may bukas pa, I don't know kung maaalala niyo pa, pero as in sa isang episode, pilot pa lang, siksik na siya na ang Yes. dami nang nangyari. Na Mm-mm, parang, I think conscious ata kayo doon na ganun yes. ang ginawa niyo Yes. nung time na yun, di ba? To keep the interest of the audience. Ang sain napakabilis din ng pacing niyan. Napakabilis ng pacing mo para in 2 weeks pumangit na at napalitan na ang mukha. Kaya yung tao talaga glued. Maski rin naman ngayon sa murder mysteries, ginagawa ko talagang mabilis ang pacing para ayoko ng mga eksenang daldalan lang. Sinasabi ko Yeah. sa writers, ayoko ng daldalan lang. Gusto ko may nangyayari. Parang ganon. Para Mhm. para interesting sa audience, di ba?
Correct. Yun. Tapos dun sa mga remake, doon din makikita na kung gaano din nag-iiba yung pacing na nauuso. Kasi Mm-mm. sa akin na original, 2 weeks po, di ba? Mm-mm. Doon sa remake, pilot pa lang, nasunog Oo, na. oo, Di oo. ba? Yes, yes. Eto na po, remaking Impostora for Chris Bernal. Siya na talaga ito. Yeah, oo. Dahil si Chris noon, ang lakas niya sa afternoon, di ba? Yeah. Rater si Chris eh. So, nung naghahanap ng next na project niya, again, I recommended Impostora since maganda naman ang performance niya before at pasok naman sa genre ng afternoon na comics. Ang bilis niya na-approve, tapos ang bilis niyang umandar, tapos nag-great naman siya. There was a time na pinag-iisipan again yung Impostora, kung ano lang yung movie, dun lang ang inabot. Pero pinag-iisipan naman magkaroon ng book 2 kasi ang daming ang possibilities niyan kasi dun sa comics ang daming tinakbo niyan eh. Mm-mm. Um meron na ang naging problema lang, meron ng kasunod na show na kailangang umere. So, Kasi for mm, ano to? For Chris or no, no, yung no. nauna? For ibang ano, kasi parang Ah. ito yung panahon na ang daming contracted actors ng GMA GMA, yeah. na kapag pinatagal mo itang show, hindi maipapalabas yung show niya, eh, kumbaga, masisira yung grid. Diba? Mm-mm. Masisira yung pagkakasunod-sunod ng mga shows. Kapag na-delay itong artista na to hindi niya masisimulan yung next show niya, may guaranteed Yeah. pace eh. Parang ganun eh. Mm-mm. Yes. Kapag hindi sila nagkaroon ng show sa loob ng contract niya, babayaran yun whether nagtrabaho sila or hindi Oo. eh. So, lugi. Lugi. So, Mm-mm. total, na-fulfill na natin din ang contract natin kay Chris Bernal. Kailangan ma-fulfill natin ang contract natin dito sa susunod na show na kung sino artista sa susunod na show. Yun Mhm. ang problema namin dati. Pero Yun. ang galing ng Impostora remake kasi mas matagal pa siya kaysa dun sa ano, 'di ba? Sa 2007 version. So ang dami nang nangyari. So naipasok niya Mm-mm. na yung mga plot points din from the Mm-mm. Yeah. comics. Yeah, yeah. Mm-mm. Mhm. Ilang months ba yung sa ano, yung remake 2017? Remake matagal eh, parang July to February. My God, talaga alam mo pa kung ano yung month Parang ah. naalala, hindi ko na sure kung July nga, pero parang alam ko ganun yun eh. Mm-mm, 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 So mm-mm. ganun siya humaba. Nag-click Tas, naman kasi sabi ko nga sa'yo, rater si Chris oo. Bernal. Magaling yung tapos Rafael Rosel yung ka-partner niya, di ba? Mm-mm. On. Kaya po ba mas based ito dun sa pelikula because isa na lang din siyang bida? Yes, yes. Mm-mm. Dahil hindi mo na kailangang i-compromise yung story Yeah. dahil yun, pwede kang maging faithful dahil isa na nga lang yung isa na lang yung protagonist. Mhm. Si Nympha at si Rosette. Ang ganda-ganda Oo. kasi ng names. Alam mo kung bakit Nimpa? Bakit Nympha? Kasi kaya Nimpa, kailangan tukson siya ng Nimpa, Nimpangit, Ah! Nimpa, Nimpa, Nimpangit. Parang So gano'n. talaga sinakto nyo na gano'n, hindi na una Oo. yung Nympha, Oo, kumbaga. oo, oo. Yun. Mhm. Okay. Alam mo ba na yung comics novel ko din, wala rin akong kopya? Oh my gosh! Nakakalungkot. Oo. Ah. Wala akong kopya. Pero parang meron, di ba pinost yan nung kailan yung mga comics ano nyo? Yung mga Hindi ko novels alam. na nagawa nyo? Parang may nag-post yan on Facebook. Pero mga cover lang. Oo, oo, oo. Sana meron nakapagtago ng kopya or nasa ano, Kasi publishing yung house. isa binigay ko sa Packwood. Ah, Yung ah. isa binigay ko sa hindi ko matandaan kung sa Regal ko binigay, kung hiningi rin ba hindi ko matandaan kung sa Regal ko. Dalawa kasing kopya ko, isa sa Packwood. Hindi ko matandaan kung there was a time gusto rin tingnan ng Regal kaya binigay ko sa kanila yung kopya ko na hindi na naibalik. Tapos nung sinulat ko na siya sa Viva, hindi ko na kailangang ng kopya dahil alam ko naman yung kwento by heart. Mhm. Yun. Mm-mm. Yun. Yung pala ang kwento ng Impostora. Ito na ang million dollar question, Sir RJ, for Impostora.
syempre ayoko namang mag-compare. So ang tanong na lang ay how would you differentiate the versions of Alice, Sunshine, Iza, at saka Chris? Like if anything that you can remember na ito yung tumatak or ito yung mas ano mo. Yung ano, yung ang pinaka-faithful sa comics talaga, yung movie. Yung Aha. movie ni Alice, siya ang pinaka-faithful. Siya yung walang embellishments. So siya ang pinaka-favorite ko. Ang next is dahil recent at kind of faithful siya sa sa comics din, yung kay Chris Bernal. Mhm. Gusto ko rin yung gusto ko rin yung kila Jean because of Jean Garcia. Aha. Dahil sa naitulong niya, nagkaroon ng ibang flavor, yung seryosong comics drama, ito nagkaroon ng comic flair because of the Yeah. character of Jean Garcia. Natatandaan ko talaga na pinag-uusapan din talaga si Jean Garcia doon sa show na yon. Yes. Dahil sa kanilang dalawa ni Joan Quintas, aliw na aliw din kaming sulatin yan. At ang writers ko diyan si Dode Cruz yata at saka si Suzette. Mhm. Hindi ko na matandaan ha, pero parang writer ko si Dode dahil doon sa mga campy lines nga. Dahil si Dode very campy eh. Naku, kailangan kong Mhm. i-research yan. Ayoko mapahiya. Nasa ano naman, at least sa YouTube nandun sa credits. Ah, 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 Mm. ah, ah. Yun. Yeah, ibang-iba Alam mo, na nga kasi yung 2007 dahil may kambal na, oo, ganyan. oo, oo, oo. Ano po yun? Alam mo ba na sa dami kong sinulat na na TV show, kung minsan pelikula, kunyari pag mapapanood ko sa TV, ay, ako pala nagsulat niya. Okay na naman kapag one time na kunyari may magi-interview sa akin, 'di ba? Tapos so kailangan kong mag research. Kunyari titignan ko yung body of work ko sa Wikipedia kasi wala naman akong kopya eh. Titignan ko yung body of work ko sa Wikipedia. Sabihin ko, ano tong show na to? Hindi ko na matandaan tong show na to. Ano tong show na to? Yung parang gano'n. Sa Mhm. dami na rin. Yun. Nako, di pa naman kompleto yung nasa wiki. Kasi nga, like, kunyari, I think mukha ng buhay won't be there kasi dahil hindi naman siya nasa major network umere, di Oo. ba? Pati yung sana may bukas pa. May May bukas bukas pa. pa, Tingin mo yes. wala rin doon. Although may page yan. Alam ko may page yan sa Wikipedia yung may bukas pa. Kasi nga, Okay. credited naman siya kay Anne, in Okay. fairness. Di ba? Yun. Ako, Sir RJ, may iba ka ba bang share about Impostora? Anything that you can remember or want to? Um, Natutuwa ako doon sa director kasi yung squatters area, talagang kinuhanan niya ng squatters area na tumatakbo sa bubong nung tumatakas. Ayun din, mabilis din. Yeah. Ano yata, Pilot. pilot pilot day pa lang yata, nakita niya na yung nabundol na yata siya. Yung parang ganon. Yes. I can't remember na rin. Ang bilis din. Ang bilis din ng takbo ng kwento. Um, magaling si Chris na bida at saka kontrabida. Yun. Nami-miss ko na rin yung ganyang klaseng show ngayon na paborito ko kasi dati yan eh, yung may problema sa muka, gaganda. Ganyan din sa Luna Mystica ni Yeah. Heart, di ba? Yung may jewel, gustong-gusto ko yan talaga dahil ang sarap-sarap niyang paglaruan. Mhm. Comics na comics siya. Tsaka Sir Yun. RJ, nandito ulit yung element ng sana ikaw na nga na nagmamaskara, di ba? Kasi si Chris, yung si Rosette, naging Sheena Halili pa siya at some point. Oh my God, talaga ba? Sa bandang dulo, na Oh my magmamask God. siya. Tapos si Sheena Halili yung maskara. Oh my God, syempre nakalimutan ko na. Oh my God, I'm so sorry. I'm so sorry to my work and to my creation. Hindi ko na siya talaga natatandaan. Dahil ang dami Yeah. rin Mhm. yun. Pero ano pa po ang mga notable nyo na gusto nyong mabanggit lang, no? Yung gusto ko mga concept um, yung, yung Luna Mystica, gustong-gusto ko rin yung may kakambal siyang anino. Yeah. Ah, gustong-gusto ko rin yung Inamorata kasi yung pangit siya,
Tapos may painting na maganda, gumanda siya, itong nasa painting pumangit, yung parang gano'n. Mm. Gusto ko talaga yung ano, yung comics yung may halong fantasy, yan ang favorite genre ko. Sa drama naman, gustong-gusto ko yung ano, yung Mundo Mo'y Akin, yung kay Sunshine, yung Yeah. pangit din na si Angelica nagparetoke. Kaya nung nagkaanak Ah, siya, pangit, di ba? Tapos ah, ah. pinagpilit yung mga anak. Yun naman galing yun sa ano, galing sa news item sa China na merong isang husband, dinivorce niya yung wife niyang maganda kasi dating pangit, nagparetoke lang. Oo, Ah. oo, oo. Siguro, ay, Mhm. ano nung premise nito? Uy, pero Oo. sa mundo mo'y akin, Sir RJ, grabe din yan. Kasi di ba yan yung show na nag-reach siya ng umpisa but hindi as big. Mm-mm. Tapos, slowly, tumataas siya na parang ilang beses na kayo nag-promote na mag-finale pero hindi natutuloy yung finale kasi na-extend na Oo. na-extend. Dahil yata rin yung, dala rin yun eh, pangit na gumanda. Talagang ang pangit na gumanda, mataas ang rating niyan. Kaya gustong-gusto ko yun eh. Di ba dahil pangit si ano, si Luis de los Reyes. Yes, ah. Tapos nagpaganda. Sabi ni Doña Charito, ni Jacqueline Jose, todo na yan? Ang Kasi ganda-ganda nung character ni Jacqueline si Jose Jacqueline, di ba? Si doon. Doña Charito na talagang Yes. mapangbara. Parang todo na Oo. yan. Uy, pero Sir RJ, ang question ko dyan sa mundo mo'y akin, isa lang naman. Talagang sinadya na mamamatay yung character ni Sunshine sa dulo. Si Oh, Perlita. hindi ko na matandaan. Hindi ko na matandaan. Basta ang gandang-ganda rin ako sa premise niya na magkaibigan silang pangit, yung isa nagpaganda. Oo. Hindi ko na matandaan, kapatid. Kasi pag Pasensya nanonood na. na ako, nai-emotional din ako na parang, ay, nakakalungkot naman. Pero nagkabati-bati kasi nung Mm, mm, nawala mm. siya, di ba? Kumbaga nagbago lahat, lalo na yung character ni Lauren. Mm, mm, Na mm. maldits talaga hanggang dulo until namatay nga yung nanay niya, di ba? Tsaka ang ganda dyan kasi walang bida, walang kontrabida, maliban kay Doña Charito ah. Pero dahil lang naman kasi sa mapangbarang ugali ni Doña Oh, Charito. pero Pero dahil nakakatawa naman siya, 'di ba? yeah, yung parang wala talagang masama, di ba? Na hindi yan wala rin yung kidnapan or anything, di Ah, ba? Yata. Mhm. Kontrabida rito si Gabby Eigenman. Actually, Siya lang. confused po ako kung kontrabida siya kasi di ba siya yung tatay. So Oo, minsan oo. gusto niya, minsan naman kampi siya, yung ganon. Oo, Pero lagi oo. siyang sunod-sunuran sa nanay. Oo, kay Doña Charito. Oo. Yun, kaaliw 'no, kaaliw lang ano, kaaliw lang balik tanaw sa mga sa kwentong ang tagal-tagal Ang na wala. Bakekang ba kayo ang gumawa ng remake? Hindi, yung ano yan eh, 'di ba? Nobela siya ni ano ni Carlo Carlo, Caparas. yes. Binili namin para gawing TV starring Sunshine Dizon. Dun sa comics tsaka sa pelikula, isa lang ang anak. Yeah. Dito ginawa naming kambal na ang sabi ni Carlo Caparas, galing naman, hindi ko naisip. Sabi niyang gano'n. So, nakaka-flattered. Tapos yun, ang benta rin ng bakekang dahil ang galing-galing nung Charming, yung si Eunice nung Si batang Eunice, ano, yes. doon nakuha ang audience lalo nung pinapalaya siya, yung gano'n. Yes. Tapos ginawa rin namin campy, yung mga dialogues, yung mga pangyayari, ah, Mhm. naging mabenta naman. Yun, bakekang. Yan. Ito na lang, Sir RJ, of course, your message to the viewers of all your shows na, yun nga, pag nakakarinig kayo ng mga comment na lumaki kami with this show Oo. or talagang hanggang ngayon naaalala pa rin yung mga nagpangalan sa kanilang anak na Carlos Miguel, na nag-usap sa mesa, Oo. ganyan. Siyempre ano, kung nababasa mo yung ano, kung nababasa mo yung post ko sa Facebook pag nagpo-post ako about mga ratings ng show, Yeah. ano parang taus-pusong pasasalamat, salamat po sa pagsuporta. It comes from my heart. Yung pasasalamat talaga dahil kung hindi sa pagsuporta ng audience, wala tong mga shows na to at hindi rin ako nagkaroon ng career, 'di ba? Salamat at nasasakyan
nila or ninyo yung comics na utak ko kasi ang mga gawa ko talaga comics talaga. Hindi siya yung hindi siya mataas, yung parang Mhm, gano'n, hindi siya mhm. kasing taas ng Pulang Araw o ng Sahaya, ganyan. Parang kung minsan naiinggit ako kay Suzette sa mga ano niya, sa mga legacy work niya. Pero kasi si Suzette, to write one show, magbabasa siya, magre-research siya ng 15 books. Ang ano, ang Amaya, 1 year siyang hindi nag-headwrite para lang makapagbasa about history. So sabi ko, pag naiinggit ako, sabi ko, o kaya mo ba mag-research? So, nasa isip ko, hindi. So balik na lang ako sa comics writing. So, at saka I love comics kasi talaga. So, I thank you very much sa audience for appreciating what I do. Dahil sa pag-appreciate ninyo, patuloy akong binibigyan ng trabaho, patuloy kong nagagawa ang bagay na gustong-gusto kong gawin, which is to write comics. Maraming 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 salamat. I appreciate na naaalala nyo pa ang mga bagay na hindi ko na naaalala. Thank you very much, Jim P. Dahil naa-amaze ako na naaalala mo yung mga bagay-bagay na parang oo nga. Ano. Maraming salamat talaga. Galing sa kaibuturan ng puso ko ang walang katapusang pasasalamat. For Nako. 35 for 35 years, I sinusuportahan ako ng audience. Mga anak na siguro ng audience dati yung nanonood ngayon. Kaya maraming maraming salamat. Yun. Oo. Sir RJ, thank you din so much. Unang sa lahat sa pagbibigay ng 2 oras na mahigit para kayo ay magkwento tungkol sa inyong mga past projects. I'm sure iilan lang to, mga na-remake pa nga lang to, tsaka yung mga nag-umpisa, di ba? Pero ang Yeah. dami-dami nyo pang gawa na I'm sure talagang iba rin yung naging tatak sa audience. And thank you po for giving us the entertainment that we need, especially sa mga mabibigat na panahon na Yeah. kailangan natin ng, anong tawag dito, kailangan nating manood, ganyan. And Kailangan natin escape. ng escape, opo, 'di ba? At saka syempre thank you din for crafting characters like of course ang pinakagusto ko kay Nympha kasi kahit na ganun siya, 'di ba yung values na tinuturo ng I think yung I'm sure lahat naman ng shows opo may values pero yung impostora kasi dito din kaya gustong gusto ko yung pilot niya kasi pinakita din yung humanity niya na shucks ganito mo dapat itrato ang tao wala sa itsura wala sa ano kasi kaya ang ganda-ganda ng pilot especially of the 2017 version kasi at saka yung even the movie, 'di ba, na pinakita niyo yung gano'n na hindi lang ito basta drama, kung hindi yung values na matututunan ng mga tao kapag ka naka-encounter sila ng ganitong sitwasyon. So super thank you po, nakakatuwa na malaman Welcome ang mga kwento, anytime. 'di 2 hours, ba? 2 hours 15 minutes tayo. Last time 2 hours eh. Correct, grabe. Salamat Sir RJ Yeah. ha. Hindi, nag-enjoy din ako. Nag-enjoy din ako na looking back. Nag-enjoy din ako na talking about these things. Kaya thank you rin. Thank you rin. Mhm. Naku, with Oo. that po, ano ang gusto nyong i-promote? Of course, Widow's War and your other shows. Sa ngayon, yung pa lang yata. Merong mga pinaplansya pero inaayos pa so hindi pa siya pwedeng banggitin. Yun. Pero may mga nakalatag ng susunod na shows na pagkakaabalahan ko. Mhm. In fairness, Yun. Sir RJ, parang ngayon ko lang narinig yan na isa lang ang show na ginagawa mo, ha? Oo. Parang, yan ang something bago, ha? Hindi pero ano rin, um, after pandemic, medyo nag-slow down din ako consciously. Nagkaroon ako ng existential problem nung pandemic na parang, oh, kailangan ko pa ba magtrabaho? You can live with so little, di ba? Nung panahon ng pandemic, hindi mo naman Mhm, kailangan mhm. gumastos ng malaki. So, bakit ako nagpapakapagod sa trabaho? Yung ganon. So, medyo kami mga realization din. Tumatanda na ako. Next year, I'm 60 years old. So, Ha? oo, di Ay, ba mukha lang akong 58? So, yun, naiiba ang tingin mo sa bagay-bagay. Gusto mo mag-slow down para maalagaan mo naman ang sarili mo. Yung ganun tipo. Conscious effort siya sa Mhm. akin. Yun. Yeah, but you still get to do what you love. Yeah.
Sir RJ, maraming salamat again for sharing your story, sharing the stories behind your show. Sobrang na-appreciate namin. At saka ako, kinikilig ako kasi nga ito yung mga gusto kong malaman na finally, nalaman ko na yung mga questions in my head na sagot habang nanonood ng mga programang ito noon. Ano? And even ngayon na nai-replay siya. Yun. And of course, sa listeners natin, I'm sure marami kayong natutunan this kung ano oras man kayo nakikinig, ngayong gabi, ngayong umaga, hapon, but huwag niyo kakalimutan kaming i-follow sa ating social media accounts and of course dito sa Spotify, YouTube kung saan man kayo nakikinig. Thank you so much for rewinding with us to the past and enjoying the present dito lang sa Rewind. Bye everyone and have a great wine night sa inyong lahat.